Hallelujah. Come on, everybody. Let's raise up. Hallelujah. Come on. Muli palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tunay nga siya. Ang Diyos na tapat at dakila sa ating buhay. The only name that will be lifted up. The only name that will be exalted. Come on, kapatid. Let's raise our shouts and hallelujahs to our God as we sing this song. Come on, everybody. If you're ready, come on, let's sing with us. He shame every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Come on, let's raise our hands and say, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Oh, as we praise you, God, let your presence be with us. Once again, His voice will be silent. He's fighting from Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tires. Yes, God. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah. Come on, as we sing this song, let's raise our hands and say, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, let's call His name. Call the name, only the name that will lift it up. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Everybody, let's clap our hands. Give thanks to our God while we are singing this song. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Everybody, let's sing. Jehovah Nissi, fight your battles. Every battle belongs to your name. Hallelujah. Jehovah Nissi, fight your battles. Everybody build this up. Jehovah Jireh, meet your need. Hallelujah. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battle. Hallelujah. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, heal your
Our Jehovah Rapha, Jireh, Nisi. Kaya naman kapatid, let everything that is breath praise only. Praise His breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. Come on, kapatid, let's sing it out loud. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Are we ready? As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Yes, God. I'll praise 'cause I know you're still in control. Yes, God. Hallelujah. My praise is a weapon. It's more than sound. Yes, oh Lord. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, kapatid. If you're ready to proclaim the name of the Lord, go and shout. Reason to praise the Lord, oh my soul. Praise only the name of the lifted up. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Let's raise your hands and sing. Praise the name of God. Oh my soul. Yes, God. Every clap, every shout belongs to your name, oh God. Because you're a sovereign Lord. Come on, kapatid, let's declare. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you come on, let's proclaim the name of Jesus. Everybody, I'll praise. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In this place, oh Lord. Praise the Lord. We won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Oh, you are alive in this place, oh God. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh, glory to God. Come on, why don't you shout? Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Oh, come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on. We are free to dance. We are free to shout His glory and sing. Did not look back.
freedom. We're dancing freedom. 'Cause you set us free. Hallelujah. Glorify you, God. Once again, let's shout. He paid the price. He took our guilt and shame. He made a way for us to see His light. Now standing strong, we fix our eyes on Him. He alone is good, 'cause His love, oh, through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive. Oh, you are alive in this place, oh Lord. Nothing can separate us from the love that you give away. Oh, Jesus. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hallelujah. Lahat ng pinalaya ng Diyos, let's sing. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. Everybody, Church of God, living in freedom. We're free to dance. We're free to shout His name. Since Jesus lives inside of us, come on and shout. Whoa, oh, oh, oh. We're living in freedom right now. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Once again. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Hallelujah. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Through Him we overcome. Through Him. Oh, through Him. Only through Him. Come on and shout. Jesus, you're alive. Oh, nothing can separate us from the love that you gave away. Oh, Jesus. Jesus, you're the truth. You are the light. We're dancing in freedom. Dancing in freedom. Hallelujah. Dancing in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. 'Cause you set us free, oh God. Set us free from harm. Set us free from worriness. Set us free, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Masarap magpuri sa Panginoon. That we can express how we are free na malayang makapagpuri sa ating Panginoon. Kaya naman kapatid, habang tayo patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon, balik naman natin ang karangalan para lamang sa Kanya. By doing that right now, let's surrender everything in the feet of God. Let's surrender and lift everything to Him right now. And just make a room today that He can come in to your heart. No matter what, He's still a King of Kings and Lord of Lords in our lives. Gusto lang niya ngayon is bigyan mo siya ng tapat na papuri na para lamang sa Kanya. Just only think the goodness of God. Only think why you are here right now in this place. Why we are so grateful. Why we are so blessed. Because we have a merciful God that would like to come into your heart right now. So why don't you shout His praises, your thanksgiving and your worship to Him by making a room today that He can fill this up. He can fill up with your heart right now.
Naniniwala tayo, nothing will separate from us right now to God because He loves us. Here is where I'm laying down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I'm laying down every lie and every doubt. This is my surrender. Let the Lord come into your heart and let's sing. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is I surrender to you, God. It's holy and acceptable to your name, oh God. Here is where we're laying it down, oh God. All our fear, all our worry, this is our surrender, oh Lord. And I will make room for you to do whatever you want us to do, God. To do whatever. And I will make room for you to do whatever you want us to do, Lord. Oh, let your will be done. Let your will, and I will for you. Kausapin mo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon, kapatid, sa iyong buhay. Because God never fails you. God never fails you. Kapatid, habang pinapupurihan natin ating Panginoon, this next song, tunay nga maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O God, aming mga sarili, O God. As day and night, night and day, let your incense arise, O God. Let our faith arise, Panginoon. Let your word arise in us, O God. Let your transformation arise to us, O God. Let your promises arise to us, O God. Let your blessing arises to us, O God. As we worship your name, come on, let's sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Because you're full of power and strength. Only trusting in your name, O God. So we're giving our faith to you, God.
We're keeping our faith, oh God, that nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible if we put our trust, put our faith in you, God. Let it rise. Light in David, it's you are the only you are the only for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, oh God. You are worthy of it all. You are worthy of our praises, oh God. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. You are worthy. You are worthy to be praised in our lives, oh God. You are worthy of it all. You are worthy. All the highest praise. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy. Come on, people of God, and say, you are worthy of it all. If you're unworthy, oh God, you're still worthy, oh God. Every tongue, every breath, come on, let's sing you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all our things, oh God. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. For from you, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve all the glory. All the glory. Oh, hail to the King. Hail to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Yes, God. Thank you, Father, oh Lord, for being true and good to us. You never leave us nor forsake us all throughout of our days, oh Jesus. That's why we're going to continue to exalt you, to magnify you in our lives, oh God. Because you deserve all the glory, all the highest glory, all our thanksgiving, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming papuring ito, tunay nga, makaabot, Panginoon, sa iyong trono, oh Lord. All our shouts, all our praises, all our claps, tunay nga, nalugod ka, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa aming pananambahan, O God. Kaya naman, Panginoon, sa patuloy naming pananambahan sa iyo, God, nawa, Panginoon, ang aming salita na maririnig at makikita ngayon, O God, will transform us, O God, will equip us, O God, will empower us, O God. That glory to glory, God, ikaw ang makita sa bawat isa na nandito, God. And Lord, as and the messenger of your word, Panginoon, only your glory will shine upon to her, O God. And use
her, oh God, to be an extension of blessing, to be an extension of empowerment, to be an extension of transformation, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, O God. Muli, tinatakila ka namin at pinapasalamatan at wala ng Diyos na makahigit pa at wala ng Diyos na kami pupurihin at pasasalamatan. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Blessed Sunday afternoon. Okay, morning po sa inyong lahat. Sige, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Dakila ang Diyos at mabuti sa bawat sa atin. Well, in fact, the truth is, nandito tayo, malusog, dahil ang Diyos ay laging sinasamahan tayo. Amen po ba? Okay, so ngayon po, maganda po ang ating pag-uusapan when I was challenged na sa buhay po ng ating pag-aaralan. Kasi last time, okay, pinag-aralan natin the life of Ruth. Okay? At nabanggit doon na si Boaz ay anak ni Salmon at ni Rahab. Okay, sino ba si Rahab? At yan po ang ating pag-aaralan. So with our series, this is the final series ng ating Woman of Faith. Okay? So nung first Sunday, I shared to you about Martha and Mary. Natandaan po ba ninyo? And the focus of this is tungkol sa yung focus natin to have an intimate relationship with God, with the King, rather with the kingdom. Kasi ang ating paglilingkod sa Panginoon, this is a product of our worship at ang ating pagiging intimate sa ating Panginoon. And then, on second Sunday, Dr. Yang shared to us about Esther. Nandito po ba kayo? Yung shinare yun. Okay, so sa buhay ni Esther, ang focus doon ay yung purpose. Hindi aksidente kung ano ka ngayon, kung nasan ka ngayon, may plano ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung ikaw ay nakakilala na at ikaw ngayon ay Kristiyano na, there is no accident. Okay, wala nang aksidente. Lahat may dahilan, lahat may layunin ang Panginoon. Amen? Okay, and last Sunday, Brother Benedict shared to us about the life of Ruth. Okay, sino ba si Ruth? At makita natin dito yung redemptive plan ni Lord. Okay? Kasi niredeem ni Boaz si Naomi and then si Ruth. Amen? So yun po ay messianic message na ibig sabihin, meron po yan na tungkol sa misyon ng ating Panginoon. And that was redemption. Now, hindi niyo po ba not-notice? Ang sabi doon, sa kultura ng mga Israel o ng mga Hudyo, kailangan ang magre-redeem sa iyo ay yung malapit na kamag-anak. And it talks about intimacy or intimate relationship. Just the same with us. Para tayo maligtas, kailangan magkaroon muna tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Nagets niyo po ba yun? Sana nakuha niyo po yung message doon. Ano po? At ngayong araw na ito pong ating pag-uusapan. Okay, the life of Rahab. This is the part 4 of the series. So ang title po nito, From Hero, ay mali pala. Ba't baliktad pala yan? Sabi ko, bakit ganyan? From zero to hero, ba't yun na nailagay ko? Sorry naman. Antok na ako niyan. From zero to hero ang ating title. Amen po ba? Okay. At saan po natin makuha yung istorya ni Rahab? Unlike Esther and Ruth, meron po talaga silang exclusive. Binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na talaga maisulat yung 2 libro. Kaya nga, di ba sabi doon sa trivia, the only 2 books in the Bible which is named after women, Esther and Ruth. Yung iba, puro lalaki na. Di ba? Sila James, sila ano. Okay, so ang storya po ng boy ni Ruth ay makita natin sa Old Testament in the book of Joshua. Okay, do you know who was Joshua? Si Joshua ay successor ni Moses. Amen? So dito sa Joshua 2, ito na yung time na nawala na si Moses, namatay na siya. And then Joshua became the leader of the Israelites. Ngayon, meron silang pinapakubkob sa kanila, pinapasakop si Lord na isang lupain. That was particularly Jericho. At ngayon, from the lesson he learned from his mentor, Moses, bago nila kubkubin, may pinapadalang espiya. Naalala niyo po ba kay Moses? Nung si Moses ay pinapunta sa Canaan, ilang espiya ang pinadala? Ilang espiya? Pinadala ni Moses? 12. Okay, each one from the tribe. Kaya lang, Joshua learned from that lesson. Kasi from 12, ilan lang ang nagbalita ng maganda? And that was Joshua and Caleb. Tama po ba? Yung 10, puro negatibo. Siguro naisip ni Joshua, ayoko na magpadala ng maraming espiya.
Lahat puro negatibo eh. So dalawa na lang. Okay, dalawa na lang ang pinadala niya to spy Jericho. And this what we will read, okay? In Joshua chapter 2 verse 1. Basahin natin. Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. Okay, that was a foreign land. Natural, pinamatsagan niya muna para makita niya ano bang meron o wala doon sa lugar na yon. And nung pinadala yung espiya, meron silang tinuluyan. Ito ay sa red house or a den. At ito, nandito ang nag-welcome sa kanila ay ang prostitute na si Rahab. Okay, what do you mean by prostitute? Sa ating panahon kasi, pag sinabing prostitute, ito yung mga babaeng nagbibigay aliw. But during that time, ang tawag sa mga prostitute ay patutot. Ayan. Hindi tagadala ng turotot. Putotot. Basta ang term lang patutot. Okay? So, excuse me for the word. Kung anuhan po kayo. Pero yun po ang katotohanan. Patutot po ang tawag sa mga prostitute during that time. So ngayon, ang malaking question sa atin kasi dito, how can be a prostitute like Rahab can be used by God to fulfill the great plan for the redemption of the mankind? Kasi sometimes, we devalue, okay? Literally, minsan tinitingnan natin ang ating sarili o minsan yung ibang tao, tinitingnan natin sila, ay, paano naman magkakaroon ng pagbabago yung buhay ng taong yan? Tingnan mo naman ngayon. Ang tamad-tamad yan, walang ginawa yan, walang kwenta ang pinaggagawa niyan. You know, sometimes, at minsan kung titingnan din natin ang sarili, may mangyayari pa bang magandang bagay sa buhay ko? Tingnan mo ngayon ang sitwasyon ko. Sometimes we look to ourselves, our situation, and we devalue. Okay, minamaliit natin. Pero di natin nakikita, di natin naaalala na marami palang pwedeng gawin ang Diyos sa buhay natin. Though si Rahab ay patutot or prostitute, may ginamit siya ng malakasan ng Panginoon. At alam niyo ba, si Rahab was a grandmother of our Lord Jesus Christ. Paano nangyari yon? Okay, paano nangyari yon? Okay, ngayon, nung tutuloy ko yung istorya, nung pinadala nga yun, meron nakaalam na merong ang espiya. Ngayon, nung pinaalam yan sa hari. Nung malaman ng hari yon, ito yung verse 3. Ang sabi doon, so the king of Jericho sent this message to Rahab. Nagpadala ng sugo ang hari ng Jericho kay Rahab. At sabi niya, oy, ilabas mo. Ilabas mo yung dalawang espiya na yan. Alam mo ba kung ba't napunta yan? Nagmamanman yan. Kasi, sasakupin tayo. Sabi, ilabas mo yung dalawa. Okay, ngayon, sa verse 4, but the woman, ito ang sagot ni Rahab, doon sa pinadala ng hari. But the woman had taken the 2 men and hidden them. Tinago, pero ito ang sagot niya sa nagtatanong, yes, meron pong 2 lalaki na hindi ko alam kung taga saan napunta po dito. Kaya lang po, bago magtakip silim, umalis na po sila. Okay? Umalis na po sila. Ngayon sa verse 5, at thus, ito yun, when it was time to close the city, because Jericho was a walled city. Ang Jericho, isang lugar, isang syudad, napapaligiran ng pader. Okay? Ngayon, ang sabi doon, they left. So, umalis na sila. I don't know which way they went. Hindi ko alam kung saan sila umalis, pero kaalis lang nila. Kung magmamadali kayo ngayon, mahahabol nyo pa sila. Okay. Okay na kayo. Tinatranslate ko na sa Tagalog para di kayo mahirapan. Verse 6, but ang totoo, itong totoo, but she had taken them up to the roof. Ang totoo, tinago niya doon sa bubungan nila at tinakpan lang ng mga damo-damo. Okay? Ngayon, so the men set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan. Okay, hinanap nila hanggang doon sa hantungan, sa may pintuan, sa may hangganan ng mga walls. Okay? And as soon as the pursuers had gone out, wala silang makita, sinasarado na po. Okay, talagang doon may curfew. Diyan siguro nauso yung curfew sa Jericho. Kasi pagtakip silim na bawal na lumabas ang mga tao. Maganda gawin dito sa Pilipinas yan eh. Kasi mga umaga na nagsisiuwi. Aakyat na kayo sa pader. Yung mga kabataan, pag gabi na, di ba doon, pag takip silim pa lang, pag gano'n na, siguro alas 7 na, sarado na lahat. Naka-lockdown na. Okay?
Okay? So yun ang kanilang sistema during that time. Verse 8, before the spies lay down for the night, she went up to the roof and said to them, okay, nung pagkaalis ng mga nagtatanong, bigla siyang umakyat doon sa bubungan. Tapos kinausap niya yung dalawang espiya. Sabi niya, alam ko na pinadala kayo ng inyong Panginoon. At alam ko rin na binigay na sa inyo, sa mga kamay ninyo, ang lupain namin. Sabi niya, and that a great fear of you has fallen on us. Kaya nga nagkaroon kami ng sobrang takot, so that all who live in this country are melting in fear because of you. At alam niyo ba, dahil doon, pati yung aming, yung kaduwagan ay naghari sa aming mga puso. Ang sabi niya, sa verse 10, we have heard, dahil bukod doon, marami kaming narinig patungkol sa inyo, yung ginawa ng Diyos ninyo sa inyo. Nabalitain namin na pinatayo niya ang Red Sea para kayo ay makatakas sa mga Egyptian na humahabol sa inyo. At gayon din, ibinigay sa inyo mga kamay ang mga hari ng mga Amoreyo. Pangalan ay sina Sihon at si Og. Sabi niya, at nung malaman namin yun, nagkaroon kami, natakot. Ang puso namin ay natunaw sa sobrang takot. At kami ay naduwag na para kayo ay harapin. Okay. So verse 11, when he heard of it, okay, nang marinig namin iyon, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God, listen to this, from the mouth of a pagan woman, from the mouth of a prostitute, lumabas ang pronunciation, lumabas ang deklarasyon. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Mula sa bibig ng isang pagano. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ngayon, ito nga sabi ko sa inyo, paano ang isang prostitute na katulad ni Rahab, sa tingin na maraming tao, maduming klaseng babae. Di ba? Parang walang kay na gamitin ng Panginoon. At minsan ganyan ang pananaw natin. Wala tayong karapatan. Kung babasehan natin ang standard o paningin ng mga tao. So totoo lang, sino ba sa atin ang may karapatan para gamitin ang malakasan ng Panginoon? Sa batayan ng mga tao, wala tayong kay. Amen? Pero iba ang Diyos. This is one thing, and that's why I want to share to you this story. This is the story na kung saan ipapakita ang pagkatao natin. Okay, dahil sa isang tao, naniniwala ako, yes, you have a dark side, but you have also the light side. Kaya hindi natin pwedeng kondenahin ang isang tao. Yes, maybe he or she was sinning, nagkakasala siya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, nagnanais pa rin siyang gumawa ng kabutihan. Tama po ba? So there's always the dark side and the light side of a person. Kaya lang madalas ang maraming tao at tinitingnan lagi sa atin yung ating dark side. Tama po ba? Pero good news, si Lord ang laging tinitingnan sa atin yung ating light side. Amen? Sige, palakpakan naman natin ang Diyos na mabuti. Okay, so Rahab was a prostitute. In the context of the Bible, let us dig palalimin natin ang salitang prostitute, okay, sa konteksto ng Biblia. When you say prostitute, okay, ito yung mga tao na hopeless human, mga walang pag-asa, at merong maling pananaw sa kanilang mga buhay. Siguro para kay Rahab, alam mo yun, yung kanyang pananaw, total, ang hirap magtrabaho, ayoko mapagod, may ganda naman ako, maganda naman yung sexy naman ako, at may ganda. Eh di yun na lang, pagkakitaan ko, hello. Isang kembot lang, 500. Isang kembot, 500. O, dalawang kembot, 1,000. Sob na ang pambigas at pang-ulam. Isang sitsit lang. Hello. Di ba? Nagigets niyo po ba? Ito yung mga, dahil sa kawalan ng pag-asa nila, gagawin nila ang lahat ng bagay kahit sa masamang paraan. Iyon ang ibig kong sabihin. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Okay, yun po yung sinasabing hopeless human. At sila din, yung sa prostitute din, ito yung mga despised or rejected. Because of the wrong decisions they made in their lives, may mga consequences. Kaya nga, at sa kanilang tao, madumi sila, they were rejected, they were despised, nilalayuan sila. Amen. Maraming istorya yan. Naalala sa John 8 din, yung adulterous woman. Ganun din, di ba? Kailangan ang sa batas nila, mamatay siya sa pamagitan ng pagbato sa kanya. So talagang kinilalayuan siya. Okay, another thing,
they were shame to the family dahil nga sa mga mali kanilang ginagawa sa buhay. Okay? So, ang tingin sa kanila, sila'y kahihiyan para sa kanilang pamilya at sa kanyang komunidad. Nakakahiya ang mga taong ganito. Now, in the context of the Bible, these are the people who are engaged in wrongdoings. At alam natin sa Bible, pag ikaw ay laging gumagawa ng mali, pagkakasala, okay? So you are destined for destruction. You are marked, markado ka na para ikaw ay puksain. Kasi ganoon din naman ang nakalagay sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. So if you're engaged in wrongdoing or evil things or even ginagawa ka lagi ng masama, iyon ang iyong parang kahinatnan mo, talagang pagkawasak. And Rahab knew. Alam niya yun. Na alam niya, bakit pumunta yung dalawang espiya? Dahil pupuksain niyo kami. So she knew it. Na nakadestin na sila, they are marked for destruction by the Lord. Kasi nga, mali-mali ang kanilang mga ginagawa sa buhay. Ngayon, pero ito nga sabi ko sa inyo, sa kabila ng ating kasamaan, nakakatuwa ang ating Panginoon. In everyday in our lives, marami tayong ginagawang palpak, pagsuway, mga maling desisyon na ginagawa sa ating buhay. Pero there is one thing, bibigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Tandaan natin to. Magkakaroon ka ng sitwasyon sa buhay mo. Dadalhin ka ni Lord sa isang sitwasyon sa buhay mo para ipakita at ilabas kung ano talaga laman ng puso mo. Para maipakita yung light side. At buhat doon sa light side na yon, doon magsisimula na gumawa ng milagro sa buhay mo. Okay, ngayon, let us take a look with the Rahab's light side. Ano ba yung light side ni Rahab? She was a prostitute, but she was a hospitable woman. Baka sabihin ninyo, natural, pastora, hospitable siya kasi nga hospitality girl. Pero, kasi alam niya, naiintindihan niya, espiya to eh. Pero para gawin yon, itago at hindi isumbong sa hari, di ba? So, doon nakita ng Diyos na, merong to, di ba? Merong kakaiba sa babaeng ito. Okay, iba yung pagiging hospitable niya. Ginagamit niya sa tama ito, okay? Ngayon, pangalawa, risk taker. Kasi alam niya, pag nalaman ng hari na tinatago niya yung dalawang espiya, manganganib ang buhay niya. Baka kapalit niyan ang buhay niya. Pero, nag-take risk siya. Tama po ba? Risk taker siya. Okay, pangatlo, she was available for God's plan. Nung una, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, ba't niya gagawin ito. Pero, ang hindi niya alam, na dahil sa kanyang ginawang yon at paninindigan niya, ito pala ang pasimula na magkakaroon ng magandang plano ang Diyos sa buhay ng maraming tao sa kanyang nilikha. Okay, pag-aralan natin. Ngayon, sabi doon, yung nga sinasabi ko sa inyo, yes, we have the dark side, but we have also the light side. Kaya nga hindi pa pwedeng husgahan ng isang tao eh. Nang sa ngayon, yes, maybe you are like Rahab. You are so hopeless. At dahil sa pagka-hopeless mo, minsan dumadating ang time na parang gusto mo nang magrebelde, gusto naman nang maging pasaway. Total, wala naman nangyayari sa buhay mo eh. Pero kahit pasaway tayo, kahit marami tayong ginagawang mali, alam mo yan kapatid, patuloy pa rin gumagawa ng kabutihan si Lord sa buhay natin. Deep inside you know that God loves you. Alam mo, nararamdaman mo yun. Minsan, tinitigasan mo lang ang puso mo. Minsan, nire-reject mo lang yung ginagawa ng Panginoon. Pero minsan, dadating sa buhay mo, mararamdaman mo, talagang mahal ako ng Panginoon. And this will motivate you to do good in your life. At ito din ang dalangin ko, mga kapatid. Yes, we have the dark side, we have the light side, pero ang dalangin ko, patuloy nating gawin at ipakita sa lahat yung ating light side, yung nakikita sa atin ng ating Panginoon. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ngayon, ang tanong, what made her decide to hide the two spies and despise the king of Jericho? Ano ang nagtulak kay Rahab para itago yung dalawang espiya na pinadala ni Joshua sa kanilang lugar at para tanggihan niya ang hari ng Jericho? Okay, pag-aralan natin. Una, she heard about God. Okay? Ito nagtulak sa kanya
Dahil sabi niya, di ba, sa verse 10, ito sabi niya, we have heard how the Lord dried up the water of the Red. Sabi niya, narinig namin, nabalitaan ko, ang Diyos niyo, pinatuyo ang Red Sea. Tapos pinatay sa mga kamay niyo yung matitinding hari. Prinasis niya. And then, nagkaroon siya ng sa puso niya. Sabi niya, sige, ang hari ng Jericho, ito lang kaya niyang gawin. Pero ang hari lang mga Israel, pambihira. Pati dagat, kayang patuyuin. So, prinasis na yon at naintindihan niya, teka, ito kakampihan ko. Kasi ito, ang Diyos ng Jericho, Diyos-Diyusan lang to. Hanggang lupa lang ang kaya niyang gawin. Ang paghahari niya. Pero ang Diyos ng mga Israelita, langit at lupa, lahat sa sinukob, kaya niyang pagharian. Dito na ako kakampi. Ito kakampihan ko. Tama po ba? Okay, so ngayon, tanda po natin to. Kaya nga sabi sa verse 11, when we heard of it, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God na-establish sa kanyang puso kung sino ang tunay at buhay na Diyos. Kaya nga from there, nung pronounce niya that your God is the true God. Alam niyo ba, minsan, iyan ang gustong marinig sa atin ng Panginoon na idideklara natin sa ating mga labi na ang Diyos, si Jesus, ay tunay na Panginoon. Nasa gitna ng lahat ng mga nangyayari sa atin, paninindigan natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kayang baguhin ang aking sitwasyon at kayang magligtas sa akin sa mahirap na sitwasyon ng aking buhay. And that was exactly na nakita ni Rahab. Amen. Iyon ang nakita niya. At maganda noon, nakita ninyo si Rahab, narinig niya lang. So this is the power of the truth, the power of knowledge. Mga kapatid, sa lahat ng inyong nababasa, sa lahat ng inyong napapakinggan, dapat ito ang maging basihan natin pag gagawa tayo ng desisyon sa ating buhay. Amen. Tama po ba? Ito ang ating magiging desisyon. Ano ba? Yung narinig yung salita ng Diyos. Baka pagkapasok dito, labas dito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, importante, I challenge you to read your Bible every day, to hear preaching, sermons. Kailangan mag-explore tayo, explore natin yung salita ng Diyos para na sa ganon, makilala natin na lubos ang ating Panginoon. Amen. Because we can afford to take risk if we know who God is. Kaya mong itaya ang buhay mo dahil alam mo at kilala mo ang Diyos na sinasampalatayanan mo. Si Rahab, napakinggan niya lang, nabalitaan niya lang, pero nabuo agad sa puso niya. Dito ko ilalaga ang faith ko. Ito to, di ba? Grabe tong Diyos na to. Okay? At sabi doon, our decision making are affected of who God is in our life. Kaya nga mga kapatid, sa lahat na napapakinggan natin, sa lahat na nababasa natin, please keep it in our hearts. Because one day, pag humarap ka sa isang mahirap na sitwasyon at kailangan mo magdesisyon, kailangan maging basehan mo ay ang salita ng Panginoon. Kasi, ang sabi doon, the more we know God, the more we trust God. At dito nakikita, ito pala tinitingnan natin nasa atin ng Diyos, gaano ba tayo lubos na nananampalataya sa Kanya? Pag sa comfort lang ba? Convenient situation? Pag masaya lang ang buhay mo, doon ka nananampalataya. Paano ba may marami kang pagsubok? Mananampalataya ka pa rin ba sa Panginoon? Amen? Okay, ngayon, ito yung ginawa ni Rahab. Pinakinggan niya, napakinggan niya lang, nabalitaan niya lang. Ngayon, paano kaya niya napakinggan? Diba? Because it was open house. Okay? It was a red house, it was a there. Siguro, minsan po, ito po maganda. Kung magmamarites kayo, gawin nyo na yung katulad ni Rahab. Siyempre, wala namang pastor noon na nangangaral. Nagsasabi, ganito. Wala. Kasi sabi doon, nabalitaan niya lang, napakinggan niya lang. Siguro, pag may pupunta doon ng mga sundalo, doon sa kanilang red house, doon sa kanilang pinagtatrabahuhan, may mga sundalo, may mga merchants, kung sino-sino pupunta doon, siguro nagkikwentuhan yun. Sabi niya, uy pare, nabalitaan mo ba yung ginawa ng Diyos ng Israelita? Yung Red Sea, pambihira. Alam, pati yung mga hari na matitindi, napatay nila.
Siguro si Rahab, habang nagsiserve ng inumin, ano daw? Nakikimarites siya. At nung mapakinggan niya yun, itinanim niya sa puso niya. Inalala niya lahat yun. Kaya nga nung dumating yung pagkakataon na kailangan niya magdesisyon, iyon ang pinagbasihan niya. Teka lang, dito na ako kakampi. Makapangyarihan ng Diyos niya. Okay? So ito yun. Ngayon, pangalawa, she trusted God. Sa verse 11, ang sabi dito, when we heard of it, our hearts melted in fear and everyone's courage failed. Nung mabalitaan nila kung anong ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, lahat ng mga tao doon natakot, naduwag. Pero merong isang prostitute na tumayo sa gitna ng karamihan, sa gitna ng takot ng karamihan, siya ang natiling matatag na nampalataya at lubos na nagtiwala sa Panginoon. At sige, palakpakan natin ang Diyos. Kasi sa totoo lang, maging sa panahon natin ngayon, pag ang puso ng isang tao ay pinununan ng takot, wala nang tamang desisyon na magagawa ang taong ganyan. Kasi pag natakot ka na tandaan natin, ang takot, kabaliktaran yan ng faith. Kaya nga sabi sa 1 John 4, if I'm not mistaken, sabi doon, hindi pa lubos ang pag-ibig sa Diyos ng isang tao na matatakutin pa. Mawalan ka lang, makita mo lang na walang laman yung rice dispenser, takot na takot ka na. Ano nakakainin namin? Magugutom na kami. Mamatay na kami. Di ba? Makita mo lang walang laman ang rep mo. Ano, paano ng buhay namin? Ano na kinabukasan namin? Walang laman ang rep namin. O, di ba? ano ginagawa ng mga taong takot? Yung iba nagre-rebelde, nagiging pasuway, tumatakbo, kung ano ginagawa. Pero, alam niyo ba, yung mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, minsan talaga, dinadala tayo ni Lord doon sa pinakadulo. Yung parang mamamati ka na, wala ka nang tatakbuhan, kasi gusto kang i-challenge ni Lord. Gusto tayo i-challenge ni Lord. Anak, sa ganitong sitwasyon ng buhay mo, kanino ka ngayon magtitiwala? Sa akin pa rin ba? Pag nakita mo wala na laman ang rep mo, wala na laman yung wallet mo, wala na laman yung bank account mo, kanino ka na magtitiwala? Diba? Minsan, ito yung mga amoreyo, sabuseyo natin Pag wala nang laman yung rep, wala nang takot na tayo. Pero si Lord, naintindihan ni Rahab, hindi. Mas lalong nagtiwala si Rahab kay God. Amen? Pero mo, lahat sila, pwede mga sundalo kasi maniwala kay mga kapatid. Kasi kahit na powerful ang weapon mo, kanina sinabi ko to di ba? Habawa, may mga basuka sila. Kung ang hawak naman ng basuka ay duwag, matatarget niya ba yun? Siyempre, nanginginig siya sa takot. Andiyan na. Papatakin na. Hala, hindi tumama. Diba? Kasi nga duwag Kaya ganun din sa ating buhay. Kahit maraming gustong gawin si Lord sa atin, pero kung ikaw ayaw mo humakbang dahil naduduwag ka, huwag ka nang umasa na magtatagumpay ka. It takes two to tango. Narinig niyo ba yun sa ibig sabihin nun? Yes, si Lord, tapat siya sa salita niya, sa pangako niya. God will do His part, but we need to do our part. Ang kinagigiliwan ng Diyos, yung marunong manindigan, yung mga matatapang. Naalala niyo si Mary at si Martha? Si Mary, kinomed ni Lord. Bakit? Kasi nga, against the tradition, against sa mga opinyon ng tao, against sa opinyon ng kanyang kapatid. Okay lang kay Mary. Sabihan ako ng tamad, sabihan ako na walang okay lang. Ang mahalaga, nakausap ko at nagawa ko yung purpose ng pagpunta ng Panginoong Jesus. Ganon din sa atin. Kaya nga kung ikaw ay isang duwag, na konting pagsubok lang, tatalikod ka na, magpapasuway ka na, don't expect. I'm telling you. Hindi lang to dahil sa Bible, kundi ako sa experience ko. Kailangan maging risk-taker ka katulad ni Rahab. At iyan ang magandang nakita ng Panginoon kay Rahab. Yes, she may be a prostitute, pero pagdating naman sa pagtataya ng buhay, siya ang nangunguna. Amen? Bakit? Dahil nakilala niya ang Panginoon, dahil lang sa narinig niya. At iyon, nilagay niya na ng malalim sa kanyang puso. Ikaw kapatid, sa lahat ng mga napapakinggan mo ng mensahe, kasi there's one day, gagawin ni Lord sa iyo yun. Dadaling ka sa mahirap na sitwasyon. Then you will decide. Makita kaya sa puso natin, dito ako, kay Lord pa rin ako.
Kay Lord ako kakampi. Gagawin ko to. Bakit? Dahil gusto kong bigyan ng kaluguran ang aking Panginoon. Great faith is trusting God, even at the risk of losing everything. Mawawala. Pwedeng mawala ang buhay ni Rahab, pero ang ginawa niya, sige, tinago pa rin niya yung dalawang espiya. At dahil sa great faith na yan, nung pronounce niya that God is the God of the heaven and the earth, doon sumibol ang pananampalataya. And mind you, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Natuwa si Lord kay Rahab dahil sa faith niya na pinakita. Hindi siya full-blooded Israelites, and yet, sa nabalitaan niya lang, nagkaroon na siya ng pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen? At dahil sa great faith na yan, sabi doon sa Hebrews 11:6, ang karugtong, for God is the rewarder. Nire-reward ni Lord ang mga taong may great faith at lubusang pagtitiwala sa Kanya. At ano naging reward ni Rahab? Diba? Sabi doon, great faith will make the greatest change in our life. Doon nagpasimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Rahab. Hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang pamilya at sa kanyang salinlahi. Tandaan po natin to. Ang sabi doon, anong malaking pagbabago? Yes, she may be a prostitute, an ordinary woman. But she became an extraordinary. Paano siya naging extraordinary? Siya lang naman ang naging great-great-grandmother of our Lord Jesus Christ. Pambihira. Di ba? She might start or begin her life with zero or nothing, but now she became a hero. Kasi hindi lalabas ang Panginoong Jesus sa mundo. Dahil siya sa kanya dinalo yung messianic seed. Diba? Dahil from napangasawa niya si Salmon, nanganak niya si Boaz at si Ruth, si Obed, si Jesse, si David. Akalain nyo, mula sa isang patutot o prostitute, ilang hari ang lumabas sa kanya, mula sa kanya? King David, King Solomon. Kaya ang mga kapatid, ito sinasabi ko sa inyo, we cannot judge. Minsan mababalitaan natin, dati lang labandera at karpentero ang tatay niya, pero ngayon, tinan mo mga anak, may engineer, may architect, may doktor. Hindi mo alam yan. At bakit? Ikaw din. Kung ikaw naging produkto, naging engineer ka, naging doktor ka, huwag mo angkinin ang tagumpay dahil sa iyong sariling lakas at talino. Nagtagumpay ka dahil nanindigan ang nanay at ang lola mo. Amen? Minsan ito mahirap sa mga kabataan ngayon. They thought that their success is their own ability, their own knowledge, their own skills. No! Kung hindi nanindigan ng mga lola at nanay ninyo, na sa dami ng mga pagsubok at masasakit na karanasan, na nagpatuloy sila sa paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon, sila'y kinalugdan ng Diyos at dahil doon, nadamay ka sa tagumpay, sa reward nila. Kaya please, mga kabataan, value your parents. Love and honor your parents. Dahil hindi nyo alam kung anong labanan ang pinagdaanan nila. Gutay-gutay na sila. Pero tumatayo at lumalaban pa rin. Bakit? Dahil naniniwala sila na meron Diyos silang kakampi sa kanilang buhay. This is a wonderful message to everyone. Amen? The significant change in our lives can happen if you have faith in God. Doon lamang magsisimula na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay natin, mga kapatid, pag tayo nagsimulang manampalataya at lubos na magtiwala sa Diyos na buhay. Ito yung genealogy ng Panginoong Jesus. Makita natin sa Matthew 1. Sa verse 5 and 6, so natin makita ang pangalan ni Rahab. Salmon was the father of Boaz. His mother was Rahab. Boaz was the father of Obed. His mother was Ruth. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon. His mother had been Uriah's wife. Kalain nyo.
ang pinanggalingan pala, ang ninuno pala ng Panginoong Yesus ay isang patutot na sa mata ng mga tao, pwede bang magamit? Yes, dahil sa Diyos, walang imposible. At kung ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, this is the challenge of God and His Word. There is no hopeless case with our great God, to our great God. Kung nakikita mo mga magulang ang ating mga anak na parang walang magkaroon ng magandang kinabukasan, huwag kang mawala ng pag-asa. Pwedeng gumawa pa rin sa buhay niya ang ating Panginoon. Pag sa ating personal na buhay, amen, nakikita natin na Lord, hanggang dito na lang, natataasan, wala akong pambayad, pambili ng ganito, wala akong pambayad sa kuryente, sa tubig, Lord, pwede pa bang magbago? Yes! Pwede. Yun nga lang. Nasa kabila nangyari ito, paiiralin mo pa rin ba ang pagtitiwala mo sa Diyos? Masusumpungan pa rin ba na ang puso mo ay nananalig sa Diyos? That's the challenge. Amen po ba? Okay, so sabi doon, the time when you choose to be on God's side, which Rahab done, ginawa niya, pumanig siya sa Diyos kaysa sa hari ng Jericho. Sabi doon, the time when you choose to be on God's side, that's the only time that you will know the true purpose in life. Pag ikaw ay palapit lamang sa Diyos, kasi noon si Rahab, di niya alam kung ano purpose niya. That's why, naging patutot siya. Just the same with us. Pag hindi natin alam ang purpose ni Lord sa atin, kung ano-ano gagawin natin. Aaksayahin natin ang panahon natin, aaksayahin natin yung lakas natin, yung resources natin. Wala na, saan lang mapunta? But when you know that you have a purpose, may gagawin sa iyo si Lord, may magandang plano sa iyo si Lord, doon mong gagawin ang lahat ng mga matitinong bagay. Kasi nga, ayaw mong ma-miss ang magandang plano ni Lord sa buhay mo. What's the lesson? Be connected with God. Kailangan maging close ka kay Lord. Kasi pag close ka kay Lord, doon niya lang sasabihin, anak, maging sa sitwasyon ng buhay mo, pangit man o maganda, naintindihan mo, Lord, ang tanggap mo doon, hindi yun na pahirap, kundi ang tanggap mo, process. Tama po ba? Kasi minsan ito nangyayari dito sa mundo. Pag mali ang pananaw mo, ang outlook mo sa buhay, iba ang dating sa iyo na nangyari sa inyo. Di ba? Katulad ng bawa, pag ikaw ay sa balat, may mga tumubo na kung ano-ano. Di ba? Ang tingin ng iba, pag mahirap ka, ay ano yan, galis aso. Pag mayaman, hindi, allergy lang. Diba? Pag anak mo, bio-bio. Sa iba, bio-bio naman yan. Pag sa iba naman, hindi, slow learner lang. O, di ba? Di ba sabi pa rin sa nabasa ko, pag ang mayaman daw, namundok, wow, nature lover. Di ba? Pag daw mahirap, namundok, wow, rebelde. Gano'n. Kung paano mo tinitingnan ang sitwasyon mo sa buhay. But if you are closer to God, alam mo, Romans 8:28, all things work together for good, for those who love God. So, pangit man nangyayari sa ngayon, Lord, alam ko, proseso to, dahil alam ko, meron ka pa rin magandang plano sa buhay ko. So, be connected with God. Okay, ngayon, pag-aralan natin, ano ang kinalaman ni Rahab doon sa great plan of salvation or redemption ng our Lord? Kasi kung tutuloy natin yung pagbabasa from 11, 12 hanggang sa mga sumusunod, okay, nung sinabi ni Rahab na, sige, kasi ang bahay ni Rahab, alam mo yun, nasa pinakadulo ng wall. Alam mo yun, pag sumungaw ka sa bintana, ay, iba na, ibang city na. Halimbawa, nasa pinaka-boundary, di ba? Ito yung wall. Pag sumungaw ka, angono ka, pasok ka, ay, tay-tay na, di ba? Kaya madali niya na ilabas. Kaya lang, sabi niya, bago pinaalis yung mga espiya, sabi niya, pangako nyo pag lulusubin nyo kami, ililigtas mo kami pati yung magulang ko, yung mga kapatid ko, yung pamilya nila. Sabi niya, oo. Sabi niya, ano garantiya nyo? Ito ang buhay namin. Diba? Pero binalinan niya, pag kayo lumabas na dito, doon muna kayo sa mga kahuyan. Kasi pag 3 days, maghahanap pa sila. So after 3 days, tsaka kayo umalis. Okay? Ngayon, bago umalis yung dalawang espiya, nag-iwan sila ng scarlet cord, pulang lubid. Sabi niya, ganito gawin mo ha. Pag kami lumusob na,
Yung scarlet cord, ilagay mo dyan sa dito, sa bintana mo, para doon kayo lumabas ng pamilya mo. Kasi nga, syempre, pag nilusod na sila, magkakagulo na, talaga lalo na matatakot, mangangalip ng buhay nila kung ano na gagawin. Ang hahanapin ng mga tao to way out para makalabas. Tama po ba? Sa kaguluhan na yon. Ngayon, what is the meaning of the scarlet cord? Alam niyo po ba, symbolically, ang scarlet cord symbolizes the blood of Jesus. It's the blood of Jesus. Ang sabi ng dalawang espiya, basta pag kami lumusob na, kailangan, nando kayo sa loob ng bahay. Pag may lumabas, hindi na namin pananagutan yun. Anong ibig sabihin nun? Sa ating buhay, pag antay magkakaroon ng distraction, okay? Halimbawa, sa muling pagbabalik ng Panginoon, be sure, nasa loob ka ng presence ni Lord, na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kasi kahit before nakakilala ka na, pag dumating ang Panginoon at hindi kanya nasumpungan sa bahay o sa area of responsibility ni Lord, hindi ka na pananagutan ng Panginoon. Pwede kang masama sa distraction. Amen? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Because the only way out for us, hindi lamang sa way out for distraction, kundi way out, pag sa buhay natin, sa hirap ng buhay natin. Ano sinabi ng Biblia? There's only one way, and that is our Lord Jesus Christ. At kaya tayo makakawala sa alipin ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na nagkaroon ng pagbubo ng dugo. Hebrews 9:22, kung walang pagkabubo ng dugo, walang kapatawaran ang ating kasalanan. That's our way out sa kasalanan. Yung ginawa ni Jesus sa krus na ang kanyang dugo ay nabubo. Kaya ngayon, malaya tayo mga kapatid at malaya tayo nakakalapit sa Diyos. It is because of the blood of Jesus. The story of Rahab, this is also a messianic message. When you say messianic message, mga kapatid, siguro narinig niyo yun. Ano yung messianic? Ibig sabihin nun, meron tong kinalaman sa plano ng Diyos na pagliligtas sa sinukob sa pamamagitan ni Jesus. Messianic message. And that was scarlet cord na binigay ng espiya kay Rahab para makaligtas kayo sa distraction. Ito. Kayo din, tayo din mga kapatid. Ikaw, ano bang gusto mong makalaya ka? Saan mo gusto makalaya? It's not, siguro hindi yan sa kasalanan, pero tinatanong ka ngayon ni Lord, saan mo gusto makalaya? Ang gusto ni Lord, maranasan natin ang magandang plano niya sa buhay natin. Amen? Gusto ni Lord na maging maganda yung ating kalalagayan. Pero, kanino ka ba lubos na nagtitiwala? Kanino ka kakapit? Kanino ka kakampi? Saan mo nilalagay ang tiwala mo sa panahon na ganito, kapatid? And this is the challenge. I don't know if you are like Rahab, na kung saan kailangan mong gumawa ng matinding desisyon sa buhay mo ngayon. Kung ano man yung desisyon na kailangan mong gawin, I challenge you. Gusto ni Lord na tulungan ka ngayon. And if you are one, na katulad ni Rahab, na gumawa ng desisyon, na Lord, basta kilala kita. Ikaw ba yon na talagang panghahawakan mo lagi ang salita ng Diyos? Kasi si Rahab, narinig niya lang pero pinanghawakan niya kaagad eh. Ikaw kapatid, paano mo pinanghahawakan ang salita ng Diyos? Pag nakita mo yung sitwasyon mo ngayon, panghahawakan mo pa rin ba salita ng Diyos? O bibitaw ka na? Bibitaw ka na kay Lord? Bibitawan mo na lahat na napakinggan mo? Sasabihin mo, wala naman palang nagagawa yan. Wala palang kabuluhan yan. Nakikinig ako, wala naman pala. Tingnan mo ngayon ang buhay ko, ganito pa rin. One day, itetest ni Lord ang puso mo. Saan ka nagtitiwala kay Lord? Ang inonor ni Lord kay Rahab, yung kanyang faith at lubos na pagtitiwala. Nakaramihan, takot na, duwag na, pero siya nanindigan. Kapatid, this is a challenge. Gusto ni Lord manindigan ka. Kasi sa iyong paninindigan, apektado pamilya mo, apektado sa linlahi mo. Can you make a stand right now?
Amen? Maging katulad tayo ni Rahab, hawakan natin ang salita ng Diyos. At doon natin idepende, basihan natin ang ating pagdidesisyon. As we worship the Lord, you can raise your hands. Sabihin mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko. I need your wisdom, Lord. Come on, church. Anang kadaliman, liwanag ang iyong binibigkas. Come on, let us make a stand. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, aking ang kagalingan. Salita mo ang hawakan ko, salita mo tapat at totoo. Panghawakan mo, kapatid. Lahat ay There is no nasa iyo. hopeless case with our Sa dream God. Come buhay ko, on. salita mo ay nararanasan ko. Kung nasa ganito kang estado, Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita gusto magkaroon ng significant change. Come on, church. Hallelujah. salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Let's declare this. Let's declare this. Laging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, ang hahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kapatid, there's only one way kung gusto natin na matinding pagbabago sa ating buhay. Yes, you may be nobody today, but alam po natin, God can make you somebody someday. Kung ilalagak mo lang ang lahat ng pagtitiwala at pananampalataya mo sa Diyos na buhay, magkakaroon ng significant change sa iyong buhay. Kaya kapatid, ano man ang kalalagayan mo, sitwasyon mo ngayon, huwag mong takasan. Huwag mong takasan yung mga difficult times in your life. Dahil iyan ang pagkakataon ng Diyos para makita niya kung ano talaga laman ng puso mo. Dahil may nakita si Lord na kahit gatiting lang. Di ba ang require niya sa mga alagad?
Sabi niya, kahit kasing liit ng butil ng mustasa ang inyong pananampalataya, sabihin ninyo sa bundok na lumipat, gagawin niya. Ang Diyos natin hindi mahirap lapitan. Hindi siya mahirap kausapin. Pero ang laging tinitingnan sa atin ni Lord, ang puso natin. Kaya mo ba na isuko ng totoo ang buhay mo sa Kanya? Kung talagang kilala mo siya, kung talagang nagtitiwala sa Kanya, isusuko mo ang lahat sa Kanya. Kasi alam mo naman, si Lord ang nakakaalam ng mabuting bagay sa ating mga buhay. At siya ang may magandang plano para sa atin. Kaya kapatid, saan mo gagamitin yung lakas mo? Saan mo gagamitin yung panahon mo? Saan mo gagamitin ang resources mo? Kaya mo bang ipagkatiwala lahat yan sa Diyos? Si Rahab, sabi niya, kahit manganib ang buhay ko, gagawin ko ito dahil nakilala ko ang inyong Diyos. Lalo tayo, kapatid. Si Rahab, walang pastor na nangaral sa kanya. And yet, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ginawa sa kanila ng mga Israelita. Lalo na tayo, may mga pastor na nangangaral sa atin. Ipinapaliwanag ng husto ang Biblia. Bakit hindi natin mapanghawakan ng lubos ang salita niya? Kapatid, this is a challenge. Kung nakikita mo sarili mo ngayon, na ganyan ka, there is no hopeless case with our great God. Ang gusto lang ni Lord, panghawakan mo ang salita niya, panghawakan mo ang kanya mga pangako. Come on, church, let's declare this! Hallelujah! Salita mo ang hawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. For the last time, for the last time. Salita mo ang hawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. And this is a declaration of our faith, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos, ang tanging daan tungo sa kaligtasan, hindi lamang sa impyerno, kundi sa mahirap na kalalagayan namin dito sa mundo. Kaya Lord, we will put our faith, we will put our trust only in you, O God. Salamat, Panginoon. Bless each one of us, O Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.